Hindi siya mapakali at sobra siya mababalisa sa sobrang pagkamis sa inyo gamit lamang ang isang kandila. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Emo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano tayo or paano siya mababalisa, paano siya hindi mapakali sa sobrang pagkamis sa atin. Alam niyo ba na ang isang kandila ay sobra itong makapangyarihan? Lalo na sa ating mga kahilingan dahil ang kandila ay napakalakas na energy nito at yung kandila po ay isa ito sa mga tumutulong sa atin na gumawa tayo ng mga ritual, hindi lamang sa ritual kundi sa ating mga kahilingan, lalong-lalo na sa usapin ng pera. Dito po is kailangan lamang natin itong gawin and pwede mo itong gawin sa parehas kasarian, babae ito babae, lalaki ito lalaki. So ayun po, syempre sa ating babae at lalaki na mag-partner, and dito kailangan lamang natin dito ng isang kandila. So kandila lamang ang ating gagamitin dito at panulat, and syempre panindi na rin. So, ayun, kapag ready na yung mga naibanggit ko, isunod mo i-ready isang inyong sarili. I-claim mo sa iyong sarili na ito ay gustong-gusto mong gawin. Ito ay para sa, ito po ay kailangan na hindi ka magdalawang isip na gumawa ng isang ritual. Dapat po ay buo ang inyong loob sa paggawa nito, buo ang inyong tiwala at paniniwala. Hindi ka dapat nag-anlilangan o nagdalawang isip sa paggawa nito. Ngayon po, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong umpisahan. So, dito sa isang kandila, dito sa gilid ng kandila, kumuha ka ng karayom, pin, or ballpen na hindi na ginagamit. Isusulat po ninyo yung pangalan at apelyido ng inyong target dito. So, pangalan at apelyido niya, tapos dito sa kabilang side, isusulat nyo din po yung pangalan mo at apelyido na ikaw po ang gumawa. And dito sa kabila, isusulat po ninyo ang inyong nais. So, halimbawa na lamang na mababalisa ka sa sobrang pagkamis sa akin. Hindi ka mapakali kung hindi mo ako makakausap, hindi mo ako makikita, hindi mo ako makakasama. Kung kaya lamang pagkasyahin dito sa kandila, yung isusulat ninyo, yun lamang ang isusulat po ninyo. Yung kaya lamang pagkasyahin. Pero kung hindi kaya ang pagkasyahin, huwag yun nang isulat lahat. Basta ang importante, yung nasa puso ninyo kung ano ang gusto ninyong mangyari. So, ayun. Pagkatapos mo isulat dito, sindihan mo ang kandilang ito ng mga ilang minuto. Or humiling ka, titigan mo lamang yung kandila, yung apoy ng kandila, sasabihin mo dito lahat, yung gustong gusto ninyo. And, ayun po, hindi mo kailangan na ubusin ang kandila, lalo na kapag malaki. Hindi mo kailangan ubusin ang kandila, lalo na kapag malaki, dahil pwede mo pa itong sindihan muli pagka lipas ng ilang araw. Dahil gawin natin ito sa araw ng Tuesday and Friday. So, dapat ay sindihan natin ito ang kandila every Tuesday and Friday hanggang sa maubos ang kandila na inyong ginamit kung gaano ito kalaki. So, ayun po, so nasabi ko na Tuesday and Friday natin ito dapat gawin. Ayun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.